Sa ating mga balita ngayong tanghali, sentro ng bagyong Chedeng, tinatayang tatama sa Davao Oriental bukas ng umaga. National Disaster Risk Reduction and Management Council idilagay na sa Blue Alert. Supply ng tubig sa Mandaluyong at Pasig na ibalik na ng Manila Water. Naturang water concessionaire na ispatawan ng parusa ng ilang kongresista dahil sa nangyaring water shortage. Ilang ahensya ng pamahalaan nakipagpulong sa mga barangay captain sa Metro Manila kaugnay ng Manila Bay Rehabilitation. Bilang ng mga namatay sa mass shooting sa New Zealand umakyat na sa 50. 4 million pesos cash prize ng AFP Cavaliers sa UNTV Cup ibinigay na sa kanilang beneficiary. Magandang tanghali, naibalik na ng Manila Water ang supply ng tubig sa kanilang mga customers sa Mandaluyong at Pasig matapos ang mahigit 1 linggong water service interruption. Narito ang ulat ni Joan Nano. Matapos ang halos 8 araw na kalbaryo sa kawalan ng tubig, naibalik na ng Manila Water noong Biyernes sa kanilang mga customer ang supply sa Mandaluyong at Pasig City. Bagaman limitado at mahina pa rin ang daloy ng tubig, malaking tulong na rin para sa mga residente na kahit paano ay makapag-iimbak sila upang may magamit. Noong Friday ng hapon, hindi pa naman, di kagaya ng dati, hindi pa siya normal. Medyo may kahinahan. Mapalad na rin yung malaking tulong na rin kahit mahina. Bagaman mayroon na muling supply ng tubig, ayon sa Manila Water, patuloy pa rin ang pagpapatupad nila ng rotational water service interruption sa ilang mga lugar upang masustinihan ang supply hanggang sa susunod pang mga araw. Ito'y upang maiwasan na maulit pa ang krisis sa tubig ng kanilang mga customer. Sa ngayon, mayroong supply ng tubig ang mga taga Mandaluyong tuwing alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Subalit mawawala ng tubig simula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, habang ang Pasig City makararanas pa rin ng water service interruption ng mahigit sa 18 oras. Ay, wala naman pong problema. Basta sa umaga, magkaroon lang. Kahit sa gabi, patay na nila. Okay lang, makaipon lang kami. Sa huling pahayag na inilabas ng Manila Water, sinabi nito na unti-unti nang tumataas ang level ng tubig sa kanilang imbakan, kaya't kahit paano ay mayroon na silang maisusupply sa kanilang mga customer. Sisikapin rin umano nila na maibalik sa normal ang pressure ng tubig sa mga susunod na araw. Binawi rin nila ang naunang pahayag na posibleng tumagal sa buong panahon ng tag-init ang 20 oras na water service interruption. Sinimulan na rin umano ng Manila Water na patakbuhin ang Cardona Water Treatment Plant sa Rizal na kayang makapag-supply ng 22 hanggang 50 milyong litro ng tubig kada araw. Posible na rin nilang simulan sa susunod na buwan na i-activate ang kanilang mga deep well upang masapatan ang pangangailangan sa tubig ng kanilang mga customer ngayong panahon ng tag-init. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Uumpisahan na ng Department of Trade and Industry na inspeksyonin na rin pati ang mga water refilling station sa mga lugar na apektado ng water shortage. Narito ang report ni Mon Hoxon. Maglilibot ang mga tauhan ng Fair Trade Enforcement Bureau ng Department of Trade and Industry sa mga water refilling station na nasa lugar na apektado ng water shortage. Ayon sa DTI, kailangan nilang makuha ang lahat ng impormasyon, gaya ng pangalan ng may-ari, contact number at iba pa upang ma-issuehan ng mga ito ng notices. Ang notices na ito ay upang malaman ang cost component kung paano pinepresyohan ng mga water refilling station ang ibinibentang tubig sa mga customer nito. Pag sinabit nila yan sa atin, ipapasok natin rin sila. Pwede ko bang sabihin yan? Papasok natin sila. Magkakaroon sila ng suggested retail price at alam natin kung magkano lang dapat. Kasi bottled nga yun eh. Pasok sa basic. Pasok sa basic. So alam natin kung magkano lang dapat yung presyo. Hindi sila pwedeng magsamantala nitong dinadanas natin ngayon sa tubig. Kamakailan ay kinumpirma ng mga water refilling station na nagtaas sila ng benta dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Inaangkat pa ng mga ito ang tubig sa Maynila upang patuloy lamang na makapagserbisyo sa kanilang mga suki. Ayon sa isang refilling station, ang dating 30 pesos na tubig ay ibinebenta na nila ng 50 pesos. Ayon sa DTI, hindi nila sakop ang mga water refilling station. Subalit,
kailangan nila itong pakialaman kapag inilalagay na sa bote ang mga tubig at ibinebenta sa mga consumer. Hindi porky refilling lang sila ay hindi na namin sakop. Siyempre, the fact na binuboten nila yan para inumin, papasok na ngayon ang jurisdiction ng DTI. Bukod sa tubig, babantayan rin ng DTI ang presyo ng mga drum at imbakan ng tubig upang maiwasan ang pagsamantala na taasan ang presyo ng mga ito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilang kongresista ang nagnanais na patawan ng parusa ang Manila Water dahil sa naganap na water shortage. Humarap naman sa Kamara ang mga water concessionaire upang ipaliwanag ang punot dulo ng naranasang kakulangan sa supply ng tubig. Mula sa House of Representatives, nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Yes, Grace. Floor, sa dami ng mga naperwisyong residente sa ilang lugar sa Metro Manila, nais ng mga kongresista na managot ang Manila Water dahil sa nangyaring kakulangan ng supply ng tubig. Nagtaas ng boses ang ilang kongresista sa lawak ng mga lugar na naapektuhan ng kawalan ng supply ng tubig. Lahat sila ang tanong, bakit walang nakalatag na plano ang Manila Water sa mga ganitong uri ng problema? Ayon kay Caloocan Representative Egay Erice, dapat Enero pa lang ay may nakalatag ng programa ang MWSS, lalo't maaga raw nag-abiso ang pag-asa na may paparating na El Nino. Si Negros or Occidental Representative Alfred Benitez naman ipinanukala na gawing 50-50 na lang ang water portal sharing ng Manila Water at Maynilad sa halip na 60-40. Ayon naman kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, dapat bigyan ng refund ng Manila Water ang kanilang mga customer dahil sa perwisyong nangyari. Nais ng mga mambabatas na patawan ng parusa ang Manila Water. Pero ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick T., hindi nila maaaring pagmultahin ang Manila Water sa nangyaring water shortage. Dahil base umano sa concession agreement, ang maaari lang nilang ipataw na parusa ay ang hindi payagan ng Manila Water na magtaas ng singil sa tubig sa 5th rate rebasin sa 2022. Posible rin daw itong magresulta sa pagbabawas ng singil sa tubig. Aminado si T na limitado ang kanilang kapangyarihan sa pagpapataw ng parusa. Ayon kay House Speaker Gloria Arroyo, plano nilang gumawa ng isang batas para magkaroon ng pangil ang MWSS na magpataw ng mas mataas at mas mabigat na parusa sa mga water concessionaire na hindi susunod sa concession agreement. Inako naman ni Manila Water President Ferds de la Cruz ang responsibilidad sa nangyaring water shortage. Handa umano siyang tanggapin ang mga konsekwensya ng mga nangyari. Floor? Tama si Grace Casin, nagulat mula sa House of Representatives. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na maglinis ng kapaligiran at takpan ang mga nakaimbak na tubig upang hindi pamugaran ang mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Ito ay kasunod ng pagtaas ng dengue cases sa bansa mula pa noong Enero. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Inaasahan ng Department of Health na tataas ang dengue cases ngayong 2019. Paliwanag ng DOH, may cycle ang dengue sa bansa kung saan tumataas ang bilang nito pagkatapos ng 2 o 3 taon. Simula January 1 hanggang March 2, 2019, may naitala ng mahigit 40,000 dengue cases sa bansa. Mahigit 70% ang itinaas nito kumpara noong 2018 sa kaparehong panahon. Dahil every 3 years ang cycle ng dengue, every 2 years nagpipik yan. So nakikita na natin ngayon, 60% more or less increase. Paalala ng DOH, huwag nang hintaying pamugaran ng lamok ang mga stagnant water sa paligid. Kaagad limasin ang mga ito at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kanya-kanyang imbak na rin ng tubig ang mga residente sa mga lugar na apektado ng water interruption. Maging ang mga ospital ay nag-iimbak din ng tubig para sa paglilinis at pambuhos sa mga palikuran. Paalala ng Department of Health, lagyan ng takip ang mga imbakan ng tubig. Pwedeng takpan ng plastic, talian sa may labi ng mga lalagyan at siguraduhin na ito ay hindi mapamugaran ng mga lamok at doon ang kipi-kipi ay dadami at magiging lamok at sila magkakalat ng sakit na dengue. We make it a point to keep our water containers closed at all times, especially those that are outside of the hospital. Nagbaba na rin ang kautusan ng Department of Health sa mga ospital na magsagawa ng water testing sa kanilang mga laboratory
upang tiyakin na hindi kontaminado ang mga tubig na isinusupply sa mga ospital. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, maiging matiyak na malinis ang supply ng tubig na dinadala sa mga ospital upang maiwasan ang diarrhea at gastroenteritis outbreak. Hindi rin ipinapayo ng kalihim na inumin ang mga manggagaling sa mga water tanks na inirarasyon sa mga residente. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert ang kanilang status simula kaninang alas 8 ng umaga. Ito ay kaugnay ng pagpasok ng Bagyong Chedeng sa Philippine Area of Responsibility. Nangangahulugang ito na nakaantabay ang mga tauhan ng NDRRMC sa posibleng epekto ng sama ng panahon at siguraduhing maayos ang koordinasyon sa pagitan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Nagpaalala naman ang NDRRMC na iba yung pag-iingat sa mga lugar sa Mindanao na karaniwang nagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa o landslide. Sinigurado na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga prepositioned items at mga kinakailangang gamit para sa pag-ayuda sa mga regional offices ng ahensya. Inalerto na rin ng Department of Interior and Local Government of DILG ang mga local government units o LGU na posibleng maapektuhan ng pagsalanta ni Chedeng. Naibigay na ng AFP Cavaliers sa kanilang beneficiary ang 4 na milyong pisong napanalunan sa UNTV Cup Season 7. Ang AFP Educational Benefit System Office ang nagpapaaral sa mga anak ng mga sundalong namatay sa pakikipaglaban para sa bayan. Mula sa Camp Aguinaldo, nasa linya ng ating telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Tatanghali sa iyo, Ella. Kasabay nga ng flag raising ceremony, kanina sa Campo Aguinaldo, pinarangalan ang nasa 31 tauhan at opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kabilang sa AFP Cavaliers, ang team ng AFP sa UNTV Cup. Dito rin, ibinigay ng AFP Cavaliers ang 4 na milyong napanalunan sa UNTV Cup sa kanilang beneficiary, ang AFP Educational Benefit System Office o AFP EBSO. Ayon sa team captain ng AFP Cavaliers na si Sergeant Alvin Zuniga, ang AFP EBSO ang napili nila upang makatulong sa pag-aaral ng mga anak ng nasabing mga sundalo sa pagtatanggol sa bayan. Ayon naman sa hepe ng AFP EBSO, malaking tulong sa may 233 estudyante ang halagang ibinigay ng AFP Cavaliers sa kanila. Si AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. proud sa panibagong karangalang ibinigay ng AFP Cavaliers sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Todo pasalamat din ng AFP Cavaliers sa UNTV. Ito na ang 2nd pagkakataon na nag-champion ang AFP Cavaliers sa UNTV Cup. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan, live na nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Wagi sa 2nd weekly eliminations ng ASOP Year 8 para sa buwang ito ang awiting Diyos ng Katotohanan. Narito ang report ni Rosalie Coz. Kristo Jesus ng katotohanan. Karunungan, kapayapaan. Kakaiba at palaban, ganito inilarawan ng mga hurado ang likhang awit ni Daryl Joseph Villanueva, ang nakasungkit ng 2nd panalo sa ASOP Year 8 March eliminations. Aminadong hindi masyadong bihasa sa pagsasalita ng Tagalog, subalit hindi ito naging hadlang upang maihayag ni Daryl ang kanyang pagkilala sa mga kabutihan ng Diyos. Musically, yun yung challenge. How to make a praise song sound like an ordinary song, but still retaining the concept of being a praise song. Yun yung musical challenge. Bigyan mo ng emotion yung mga nangyari sa'yo na tungkol sa mo sa faith mo. Yun yung isang challenge pa. Kailangan may makarelate doon. First time ni Daryl sumali sa ASOP, subalit naakit nito ang mga hurado sa kanyang original composition. Ako sa painting, di-describe ko tong rock na to parang surrealistic na rock eh. Parang sa akin glam rock siya eh. Yung glam rock ha? Glam rock feels yung nakakuha ko sa kanya eh.
Tsaka, di ba, akala mo tapos na yung laban. May lumalaban. May lumalaban pa eh. May lumalaban pa eh, no? At saka yung Klase. mga type ng songs ngayon kakaiba. Ang interpreter naman ng Waging Awitin, labis ang pasasalamat sa konsepto ng A Song of Praise para sa mga awit na tulad niya at mga Pilipinong kompositor. Wow, for 8 years, sobrang nakaka-proud at saka sa ginagawa ng ASOP, eto, opinion ko lang po to, napakalaking bagay para sa mga musikero, kasi exposure, tapos sa mga composers natin, kaya lalong nai-inspire yung iba. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na makilala. At yun nga, katulad po ng sabi kanina na nag-e-evolve, napakalaking tulong po nito sa industry natin, yung ginagawa po ng ASOP for 8 years. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, mahigit 55,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa buy-bust operation ng PNP at PDEA sa Camali, Galway. Taimi kay naata diridanan nagsinabdanay o nagkadungan para sa hatsay o malinawng eleksyon. Government at non-government organizations sa Central Visayas nakiisa sa Unity Walk para sa ligtas na eleksyon. 8 paaralan sa Pampanga maglalaban para sa 3 araw na TESDA Pampanga Skills Competition 2019.